Overland Exploration Philippines is presented by Nito Tire Philippines, fueled by enthusiasts. Together with Overland Kings, our total overland outfitter. In cooperation with Shell Philippines, cleans as you drive. So meron tayong 140 kilometers na ita-travel, consists of mountain pass, zigzag, uphill, downhill. So mag-ingat tayo. Bravo Charlie, Kuya Arnold, and Tatay Chaps. Paring LJ, pa-check naman ang weather forecast for today. Today it's mostly cloudy, 21 degrees Celsius high. Pinakamababang temperature sa Sagada. Sana magtuloy-tuloy at hindi umulan today. Tomorrow it's expected to rain. Thank you sa weather update, Bravo. At ingat lahat sa pag-drive. So antayin natin makakarating tayo dun sa mountain ng Sagada. Excited din kami makita ng aming mga mata. Let's go. Sa daan na tayo mag-breakfast, boys. Over and out. Drive safe, over and out. Quick breakfast muna tayo bago tumungo sa ating susunod na destinasyon. Bahagi na ng ating kultura ang pagkain sa karinderya. Hain nila dito ang mga lutong bahay na kadalasang hinahanap natin tuwing malayo tayo sa ating tahanan. Sila din ang nagpapatikim sa atin ng mga tradisyonal na ulam at pagkain mula sa kanilang mga rehiyon. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe papasok ng Mountain Province, ramdam mo ang excitement ng lahat habang pinagmamasdan ang magandang tanawin. Napapaligiran kami ngayon ng hagdang-hagdang palayan habang papaakyat sa kabundukan. Good morning, and we're 118 kilometers away to our destination. So meron pa tayong almost 3 hours ng biyahe. Dadaanan natin ngayon puro mga mountain ranges, maraming uphill, maraming downhill, zigzag. So wag magbababad sa preno, gumamit ng engine brake. Drive safe, but before anything else, kagabi nakita ko si Brother LJ nag-check ng weather forecast. Baka pwede mo kami i-update dyan, bro. Yes, Jack, nag-check ako ng weather forecast since the start of this week. Nag-check din tayo with the locals kung ano ba yung lagay ng panahon doon. And sabi nila, it's been raining for the last 3 days, around 3 p.m. to 4 p.m. No? But today, yung chinek ko, it will just be mostly cloudy. So let's take advantage of the good weather. Pagdating natin doon, gawin natin lahat ng pwede nating magawa. So yes, drive safe, guys. Welcome to Mountain Province, guys. Bagaman malimit tayong pumunta sa Hilagang Luzon, isa pa din ito sa pinakakinasasabikad naming destinasyon. Hindi maikakaila na isa itong pambansang kayamanan dahil sa taglay nitong ganda na sinasabayan ng malamig at sariwang simoy ng hangin na nagdudulot ng kalmado at payapang pakiramdam. So, kompleto na lahat ng kailangan natin. I think na-contact na ni LJ.
Okay na yung Okay yung kami, okay na yung place, linis na yung campsite, pati CR. Tapos, ang tawag Camping na lang ba? yes, yung kambing. So, nag-request tayo ng kambing. Sana may ma-provide silang kambing para masarap yung ating hapunan. Ano naramdaman ko meron? Pagawa tayo Nakakuha tayo ng, talaga. pagawa tayo ng sinampalukan. Tapos, Papaitan. adobo, papaitan. So, ano yung pwede natin magawa. Ay ba naman to? So, makakarating tayo doon. Oras natin ngayon, 2 o'clock. Siguro, bago mag-4. Doon tayo. Okay? Okay na yung wee break natin? Okay na. Diretso na tayo? Oh, yeah. Diretso tayo. Ang mga tao sa Sagada ay mula sa pangkat etnikong Igorot. Ang kanilang mga kultura at paniniwala ay patuloy pa ding pinapasa sa mga bago nilang henerasyon. Nakatuon ito sa agrikultura, kalikasan, at espiritualidad na may malalim na pananampalataya sa mga anito o espiritu ng kalikasan. Ito din ang nagpapatibay ng kanilang pagkakaisa bilang isang tribo at lahi. Makalipas ang ilang oras na biyahe sa palibot ng kabundukan, nakarating na din kami sa campsite. Dito kami mamamalagi habang tinutuklas ang Sagada. Set up na tayo ng camp para sa susunod na 3 araw. Gamit ko ang isang iCamper tent na nagsisilbing tulugan ko simula ng aming Philippine Loop. At ito namang Raptor Cooler ang lalagyan ng isda at karne mula sa pamilihan. Habang ang My Coolman Fridge naman ay naglalaman ng inumin at pagkain na nangangailangan ng controlled temperature. Habang sa Bravo Rig naman, gamit nila ang hardshell tent at 270 awning ng Kings. Sa aming unang gabi, binati agad kami ng ulan na lalong nagpalamig ng klima. Mainam na kompleto ang ating mga gamit. Dapat din, lagi tayong handa sa ganitong mga pagkakataon. At syempre, ang pinaka-importante ay ang teamwork. Sabi nga nila, expect the unexpected.
So dumating kami dito, ano na, mga around 3:30, almost 4. Nag-set up kami, tapos biglang umulan. So, syempre pag umuulan, hindi mo ma-achieve yung talagang gusto mo dahil siyempre, i-consider mo muna na lahat kayo ma-shelter ng mga tent. So, yung iba, nag-camp dun sa medyo malayo. Eh, dito, sa rig namin, ito yung ginawa namin cooking station. So, yung gasol din namin, yung LPG namin, ubus na. Kaya, bibit-bit din kami super kalan in case. At meron din kami ditong portable na stove. So, yan yung ginagamit natin pang luto ngayon. And since, nasa malamig na lugar tayo, obviously, Korean night. At ito naman, gumawa sila na kimchi soup. Hindi namin alam kung anong term dito sa Korean ba, pero ito yung may tofu, yung may kimchi, yung may enoki, May yung fish may cake. fish cake, yan. Masarap yan. At saka syempre may meat. May meat. Beef. Pork. And, Pork. okay. Tapos meron sila dito steamed egg. Yan. So yan ang ating dinner for tonight. Sa pagsikat ng araw, dala nito ang umagang kay ganda. Naghahanda na din kami ng arroz caldo para sa agahan. Perfecto para sa ganitong klima ng camping. At mamaya din, sisimulan na natin ang paglibot dito sa Sagada. It's our second day here in Sagada and later i-explore naman natin yung town. So after nitong masarap na breakfast, pupunta tayo dun sa Yogurt House. And titignan pa natin kung ano pa yung ino-offer nung town ng Sagada. Kaya yun ang i-explore natin. Masarap. Sobra. Sarap. Sarap ng arroz caldo. Perfect sa weather. Ito yung hinahanap natin kapag malamig yung panahon. Sobrang comfort food. Heto't nagsimula na ang paglilibot kasama ang buong grupo. First stop natin, House of Yogurt. Ito try natin kasi it's a must try yun pag nandito ko sa Sagada. Kaya testingin natin. Then maghahanap tayo kung saan tayo makakapag-lunch.
Ang sarap na ito. Masuso ito. Ano? The bacon is very smooth na. Hindi ka itag to. Harap eh. Talong natin. Ganyan ba idap? Ah, oo, pinanood natin yun. Yung hinahangang matagal sa isang ano. May yogurt pa ba? Ah, meron ba? Meron? Magla-lunch kami pagkatapos nito. Yun ang abangan nyo. Sabi try lang daw. Sa meal, may starters talaga. Grabe naman yan. Mango yogurt. Wow. Sige po. Kanina pa. Kay Tro. Avocado, papaya. Bigad, ang problema ko pag ginanap ko to, Jack. Layo ng pupuntahan mo. Agad. Hindi naman to si Benjo. Benjo, magbus ka. Sa kami mamalengke, so nagkita-kita lang ulit yung buong grupo para malaman kung anong tinake-out nila sa amin at nakuha na namin yung yogurt. So, pusit back na kami sa camping site para sa iba pang gagawin at magpiprepare naman kami ng dinner para sa ating lahat ng buong grupo. Landereta, chicken, inihaw na hito, pork sinigang, pork chop, tapos iba-ibang pinto tayo. Basta 6 dishes na ba? Never. So itong lugar na to talagang dinadayo. Makikita nyo naman dito, andyan si Chel Jokmo, si Lorna Tolentino, Eli Buendia. Yan, sila ano pa oh. Sara Labatin tsaka si Richard nandito pa. Yan, madaming artista. Tapos, kaya rin na to gustong puntahan kasi napaka-homey daw ng vibes. So, napakaganda din ng buong paligid. Tapos, masarap din yung mga pagkain na ino-offer nila. So, meron sila dito mga traditional breakfast. Andyan yung beef tapa, bacon. May mga burgers, may pizza, and may mga steaks. So, yun yung mga susubukan natin dito. Kaya, bogchi na tayo. Tara. Okay, off to our next destination. Saan tayo, kuya? Sa Sagada Brew po. Sagada Brew. Sagada Brew. Magkakape naman si Mami siya. Tara! So namili kami ng konting souvenirs like pouch, scarf, tapos mga sticker from Sagada, katulad nito. So nandito tayo ngayon sa Sagada Brew, may katabi siyang convenience store na nagbebenta ng mga souvenirs. So kung pupunta kayo dito, mura. Magkano lang yung ano mo ate, scarf mo? 250 lang daw. Pag dalawa daw binili nyo, 300 na lang. No? Okay, so binili natin galing sa Pitik Wines sa isa nating kaibigan dito sa Sagada. Flavor niya is bugnay. Ang bugnay is parang local grapes.
dito sa Philippines. Ang sarap. Tsaka maganda to sa heart. Okay. Buksan natin. Uy, sayang. Ang aga-aga, nagiinom na kayo agad. Safe daw. Aga-aga nagiinom, pengi ako. Konting trivia lang. Okay. Konting trivia. Konting trivia. Konting trivia. Yung store na ito, honesty store siya dito sa Sagada. So, walang pantay. Okay. Binili to, Gcash lang. Kuha ka lang sa shelf. Tapos, Gcash mo yung bayad mo. May ano na, free shot? Free shot. Di pala free shot kasi may bayad din yung 20 shot. pesos. Oh, cheers. Cheers, cheers. O, sinong may gusto? Sparring Cyril pa pala. Cheers. Kayo, tatlo muna kayo. Okay. Buhay, baka Ano ito? Talaga tayo nag-inom, no? Modern na ba kayo? Cheers. Okay. Cheers. Cheers. Cheers muna. Ba't may inom ka na? Sinabi. Cheers eh. Sarap ah. Oo, saba. Para may ibang gulo. Sarap eh. Sarap eh. Nanginginig ka pa. Si Arnold, siguro Arnold. Okay, Arnold. Masarap, Arnold, masarap. ito. Ano yan? Magko-copy kami. Good for the heart to. Good for the heart. Ano to? Ano ba to? Papapalpitate din po. No? Ilan bibiling ko? Ilan bibiling ko? So sa mga nanonood ngayon, si Mami siya talagang mahilig sa kape yan. Kaya nga nagkaroon kami ng coffee shop dahil araw-araw siguro 2 hanggang 3 baso ng kape ang dalawang 2 to 3 cups ng kape. So ngayon, as an avid coffee lover, yan, bibili siya ng kape. And ang coffee shop namin, dun sa Buendia, Makati, bibili kami ng beans dito. I-brew namin. So magbebenta kami ng limited stocks lang. So mga 2 kilong beans. So para matry nyo din, visit us minsan. Anong process ng French press? Same lang. So, Parang Amerikano pero to-press mo lang. So in short, ikaw nung pinagawa, ikaw nung isa. Okay. So I got vanilla latte, Square French press. French press. Ay, Diyos me, yung ano nga. Sarap. Creamy. Grabe no? Sus ka ba? Sarap. Oh. Parang mas okay siya nang meron siyang cinnamon. Bumili kayo ng mas kumara. Let's go! Ay, punta boss. Ang sarap ng wine, bibili lang ako. Support local, yun ang iinumin natin ngayong gabi. Ganda pala dito. Wala na yung book guys. Bigili kami 10. Strawberry. Guava. Bili tayo nito. Ito mo ha, tinatawag tong honest store. Kasi magbabayad ka dito, mag-Gcash ka or cash, tapos pwede kang kumuha ng sukle. So, ganun sila katiwala dito. Kaya yung community ng Sagada at yung mga visitors dito, dapat ito yung ano natin. Ito yung makuha natin lesson. Nag-visit tayo dito sa Sagada. Honesty store. Kaya mo, punong-puno ng pera to. Kuya. Ang paggawa namin kasi actually hindi sa wine ang starting namin. We started from beer. Beer. So from beer, kaya lang tapos na ang brewing ng beer. Problema natin ang bote.
Kasi pag gamitin ko naman ang San Miguel beer, tigok tayo. Hindi mo matanggal yung San Miguel beer na naka-engrave na eh. So ayun, nag-decide kami ng ito, yung gumawa ng wine. So ayun, so nag-start kami sa mga makikita yung mga tanim dito, persimmon, mga guava. Kasi actually surrounded kami ng mga prutas. Ang makikita nyo dito sa front yard namin, parang siya ang nagbigay ng masabing wisdom. Dito umiiral yung pag-iisip mo, paano ko magawa ito into an end product. So ayun, nag-umpisa kami sa persimmon hanggat sa padami na. At ayun, actually passion pa rin yan. At ang target is passion. Tradisyon namin dito na mamimigay ng alak o di kaya sa pag may occasion. So ayan, instead na bibili ako ng goods o di kaya alak, Sariling gawa po. Sariling gawa. Tapos, ano pa, for my chosen ones, let's say kung may bisita. Nagsimula ang Pitik Wines noong 2004 na agad namang naging popular na inumin kapag ikaw ay nasa Sagada. Nakalaunan lumaki ang distribusyon hanggang sa buong Mountain Province at meron na din ito sa iilang wine cellar sa Metro Manila. Isa sa advokasya ni Mang Egbert ay ang pagbabahagi ng pagiging mabuti sa kapwa, meron man o walang nakatingin. Ito ang misyon ng wine cellar ni Mang Egbert kung bakit ito naging isang honesty store. After natin marinig yung istorya ni Sir Egbert, mas lalo kami na-inspire kasi isipin mo lahat pala ng proceeds nito napupunta sa mga kawang gawa, mga charitable work. So maraming natutulungan to. So ito, bumili kami ng 10, hindi para maglasing, kundi suporta dun sa mga sinusuportahan ni Sir Egbert. So dito natin iiwan yung payment natin. Walang kahera, walang bartender. Iwan natin. Yung binili natin is 400 each. So 10 bote yun. So ito yung 4,000. Iwan na lang natin. So ngayon, papunta naman kami sa Cellar door. ano meron doon? Meron din silang sariling mga brew, mga gin din. Pero nag-specialize sila sa mga beer. Kaya dyan lang kayo? Dito lang kami. Dito na tayo ngayon sa cellar door and it's time check 4:15 in the afternoon and umuulan na naman. So hindi natin na-enjoy yung magandang ano nila. Ito yung nakita namin sa mga post nila eh. Yung magandang ground na yan. So may pit fire, may bar. So syempre umuulan, close dito tayo sa indoor. Muli na naman bumuhos ang ulan. Dahilan upang hindi namin masubukan ang magandang signature bonfire experience dito sa cellar door. Pero syempre, hindi ito naging hadlang na matikman namin ang kanilang pinagmamalaking locally brewed beers na angkat mismo sa kanilang mga pananim. Meron ba kayo nung parang ano, sampler? Meron kayo nun? Sige nga, pwede pa try. Pwede naman. Oo. It's 360 pesos. Sige. Bali, that's the craft beer. So, bali yung 1 and 2, medyo matamis, which is guava and mango ale. 3 to 6, medyo mapait, which is pine, dark ale, XPA, and turmeric. And sunod-sunod na yon according to their alcohol volume. So, starting 4.5 to 7%. okay. Guava. Guava and? Guava ale. Guava and mango. Yes.
Lagay. Guava. Wala naman tayo hepa eh. Tax one in. Guava nga. May ano, tikman mo may kalasa. Parang Go Garden. Tikim lang. Oo nga. Diba? Parang Go Garden. Garden. yes. Ano to? Pait. Ay, alam ko na to. Bakit? Halang kaya ganyan itsura mo. Hindi masarap. 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 Konting pait. Kunting pait. Okay lang. Ay, si ano pala to, oh. Sino? Yung ano, yung batang artista. Oh? Yung sa Pray, yung sa si About Taylor, ganyan. Si, ano? Mangabat ba? Ay, hindi. Oh, Santino. Si Santino. Santino yun ah. Ayoko to. Try mo lang. Grabe, may hotdog na. Parang ano, freshly brewed. Parang kalasa na ito, brew kettle. Parang yan. Yung pangatlo yan. Oh. Parang kape. Lagay. Gusto ko to. Gugustuhan mo. Dark ale. Ito dito ako. Ito yung second to the last. Sabi ko na, oh. Wait mo to. Ay, ayoko to eh. Ano yan? Try mo lang. Turmeric. Try mo lang. Ano to? Ginger. Hindi. Ano? Turmeric. Ano turmeric? Luya. Sobrang lasang-lasa yung turmeric. Doon ka sa pangalawa. Ako sa... Hindi naman. Oo, dad. Sobrang aftertaste. Kuya, try mo din. Wala pa may hepa ba dito? Ito masarap. Ito try din natin. To the last. Masarap yung second to the last. One. Tsaka yung guava. Yung mango kasi medyo... Etag Gaming, so stir fry vegetable, ang palasa is smoke, Etag from Sagada. Etag fried rice by Chef Mark. Ngayong araw, maaga kaming gumayak patungong Kalinga. Ngunit napukaw kami sa ganda ng tanawing aming nasaksihan. Ang karagatan ng ulap na tila ba walang hangganan. Ibang galak at tuwa ang iyong mararamdaman. Napakapayapa na para bang gusto mong bumagal ang oras upang ito'y mapagmasdan.
Ito na ang isa sa highlight experience ng aming Luzon leg. Pinuntahan namin ang pinakamatandang tattoo artist sa buong mundo. Papunta sa baryo ng Buscalan kung saan naroon ang huling mambabato, maaari kang mag-zipline o di kaya mag-hike paakyat ng bundok. Meron sa kayo. Boss, ready ka na, boss? Bababa kami ngayon sa paanan ng bundok kung saan namin pinarada ang aming mga sasakyan. At doon kami magmumula, paakyat naman sa bundok kung nasan si Apo Wangod. Doon kami galing Diyan nakapark yung sasakyan namin. Bumaba kami dyan, tapos umakyat kami dito. River crossing pa nga mahaba pa. Malamigan. Ano pa niya ba? Tubig! Tubig kasi init. Operate niya makina? Kala ko madali. Di, wala pa tayo almusal Wala. Cardio! Alam mo ngayon, mas lalo kong naramdaman yung yung pride pag may signature tattoo ka ni Wangod. Yung terrain na nilakad namin simula dun sa baba, sa parking area hanggang dito pa lang sa kinakainan. Physically fit naman kami. Pati yung mga ibang nakasama namin sa daan, pero tutukod ka talaga. Susubukan ka talaga. Doable, pero challenging. Buhat ko pa si Calvin, 23 kilos. Ito pala Habang umiiyak. Nadatnan namin siya habang abala sa pagtatato sa mga banyagang turista. Ang tinta na kanyang gamit ay mula sa uling ng kawali na hinaluan ng tubig, habang ang tinik naman ay mula sa puno ng kalamansi o suha na nagsisilbing karayom sa pagtatato. Sa kasalukuyan, si Apo Wangod ay may edad na 107 taon na naging kontrobersyal naman sa National Commission for Culture and Arts dahil sa kakulangan ng katibayan ng kanyang edad. Mula taong 2017, sinusulong na upang magawaran si Apo Wangod bilang isang National Living Treasure at National Artist ng bansa. Ngunit hanggang sa ngayon, ito ay nasa komite pa. Sa bawat pagpukpok sa tinik at pagpasok ng tinta sa iyong balat, ramdam mo ang marka ng karangalan. First time ko magpatato. So, si Wangod pa ang maglalagay sa akin ng art. So, tingnan natin kung kakayanin ko yung sakit. Yung experience namin dito talagang worth it, lalo na nung natatuan na kami. And itatry na namin mag-tram ngayon kasi kanina grabe din yung trail pababa, di ba Blake? Opo.
Opo. Sobra rin yung pagod namin, lalo na buhat-buhat ko si Calvin. So kung pupunta kayo dito, magandang itry nyo yung trail, tapos pabalik, mag-tram din kayo. Pababa, okay lang eh. Pero pag pabalik, di pa rin tayo nag-tram. Ano yung sunod sa'yo? Ewan ko kung anong nangyari sa atin. Pero may option, di ba? May option. May option, yes. Kung medyo sa tingin nyo, physically incapable kayo to do it again, second time around, within the same day, no? Mag-tram na lang talaga kayo, mas i-recommend ko. Yes. Habang bumababa kami kanina dun sa trail, galing kay Wangod, nagkaroon ng major landslide, rock slide. Actually, ang laki, sobrang laki. Siguro ang size nun, Malaki pa sa FJ. hindi lang. Parang tatlong kotse, parang dalawang palapag ng bahay. Alam ko nakunan nila eh. Oo. Ito ang pinakakinakatakutan ng lahat kapag ikaw ay nasa lugar ng Mountain Province. Isa itong malaking tipak ng bato na bigla na lang nabiyak sa gitna ng mainit na panahon at bumagsak sa kalsada ng aming daraanan. Habang inaantay na matanggal ang mga naglalakihang bato sa daan, nagpalipas muna kami ng oras sa isang patag na lugar upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Sa aming paglampas mula sa gumuhong bato, sinalubong naman kami ng napakalakas na ulan na nagbigay ng panibagong alalahanin sa aming lahat. Habang binabaybay namin ang daan, hindi mawala sa isip namin na anumang oras maaring magkaroon ng landslide, sapagkat bakas sa bawat dinaraanan namin ang mga sariwang guho ng bato at lupa. Mabilis bababa. Pakalampas yan dyan sa may mga gumuhong bato. 10-4, gasay, 10-4. Part ng experience sa pagkuha ng tattoo from Apo Wangod is yung risk ng biyahe, yung ruta, yung weather condition, yung possibility na anytime magkaroon ng landslide or rock slide. Kasi yung dinaanan namin papunta, ang dami na namin actually nadaan ng guho eh. Ang dami na namin nadaanan na landslides. So doon pa lang medyo ano na eh, yung feeling mo parang aaminin ko medyo natakot din kami. But of course, sabi nga natin, we can never predict yung landslide and rock slide na yan. So kung hindi natin gagawin, hindi natin malalaman. So yun yung part ng risk. And thankfully, success naman yung pag-clear kanina dun sa debris at nakadaan kami. Marami rin kaming mga na-stranded doon, siguro 2 van ng travel tours. Kaya we all would like to thanks siyempre Ama, Jesus Christ, of course, sa guidance, and for the safety, kasi talagang kanina iba yung feeling nung nangyari yun. Siyempre I'm the one who's responsible for everyone, so ako din yung inaantay nilang mag-decide if we're going, we're staying, kasi may mga nag-aalok na doon na doon muna kami magstay kasi yun nga, bigla ding lumakas yung ulan. So we huddle. After we huddle, nag-decide kami lahat. I asked the crew na okay ba sa inyo, tumuloy na tayo. So lahat naman nag-agree. Kaya ito,
we're on our way puntang Atok, then ano na kami, rest kami mamaya sa Baguio. And tomorrow, yun nga, we're going for Bolinao for the checkpoint ng Alaminos. So later on, kita-kits tayo sa checkpoint and sa Baguio. Ingat everyone. Limang oras pa ang layo ng aming biyahe patungong Baguio. Ngunit bago kami tumungo doon, dadaan muna kami sa second highest peak sa Alsema Highway para sa aming checkpoint. Dumating sa tagpong halos wala nang nag-uusap sa radyo dahil hindi biro ang kaba at pag-aalala sa aming tinatahak na daan na halos matakpan na ng makapal na fog. Malaki ang tulong ng aming mga ilaw sa ganitong kondisyon ng klima na sinasabayan pa ng pabugso-bugsong pag-ulan. Hating gabi na din nang sumapit kami sa Baguio. At agad na ding nagpahinga ang lahat dahil sa buong araw na pagod.